record. Thank you for the reminder. Sa balik tayo sa screen. Thank you for the reminder. Ayan. Okay. So it's a change of mind po ang repentance. Yung unang-unang mababago sa atin yung our attitude towards sin. Sa dati, kinatutuwa natin, hindi tayo nahihiya, hindi tayo nag-aalala, hindi tayo natatakot. But when we realize that we need to repent, yun ang unang magbabago sa isip natin. Yung kasalanan ay ibang-iba na ang paningin natin. It's something that must be renounced, itapon, talikuran, takbuhan, wag nang gawin. Okay. So nagbabago ang isip natin, nagiging matindi ang takot natin sa kahihinat na natin kung hindi tayo magsisisi, kung hindi natin iiwanan ang kasalanan. So it's a change of mind that will result in a change of action. So yon, ilalagay natin sa isip natin na mali ang ginagawa natin, kailangan pagsisihan, at susunod nun ay hindi na natin gagawin. There's no point po to recite repentance o declare natin that we're repenting but it's not seen in our action. Kailangan na bago ang isipan at pagkatapos ang action ang dapat makita. Kaya nga po yung illustration natin, para ang isip natin ay nabuksan ng katotohanan. Meron tayong nakita, meron tayong nabasa, meron tayong narinig. Parang sarado ang isip natin sa mga spiritual na bagay, sa mga katuruan ng Diyos, sa kasalanan. Pero noong nabuksan yon sa pamamagitan ng ating mga nalaman. Yun eh. Kaya our view towards sins ay mataas na at talagang seryosong-seryoso. Hindi na natin siya binibigyan ng importansya sa buhay natin, at very sensitive na tayo sa paggawa ng kasalanan. Dapat ang Kristiyano po ay, although nasabi ko kanina, ay talaga nagkakasala pa rin, pero hindi siya matatagal, hindi siya mapapakali, hindi siya makakatulog kung mayroong kumakatok sa kanyang puso na dapat niyang ikumpisal or ihingi ng tawad. Yun ang dapat. Dahil nga, nag-iba na ang view natin sa kasalanan. Okay. Ang sabi po, repentance involves recognizing that you have thought wrongly. Na ma-realize natin na mali ang inisip natin sa mga maling gawain noon, sa mga kasalanan, sa mga immoralidad, sa mga katigasan ng ulo. Pag nag-repent tayo, na-realize natin kagad na, oops, mali pala yun. Dapat pala hindi ko na ginawa yun. Dapat ikinahiya ko yun. Dapat ikinumpisal ko yun. Kailangan pumasok natin sa isipan natin ang wrongness, yung kamalian. Kasi pag hindi natin na-recognize na mali yung ginawa natin, yung kasalanan natin, it will not cause us to repent. Kasi ang alam natin, ang repentance ay yung mga maling ginawa natin. So repentance involves recognizing that you have thought wrongly in the past and determining to think rightly in the future. Mali ang view natin sa kasalanan, tapos nalaman nating mali, kailangan may determinado tayong tama na ang iisipin natin tungkol sa mga bagay na mali, mga dapat na ikahiya, dapat na i-renounce. So yun po ang tandaan natin, papasok sa isip natin ng kamalian at magkakaroon tayo ng determinasyon na gawin ang tama. The repentant person has second thoughts about the mindset that he formerly embraced. Yun. Nag-iisip na tayo, nagkaroon tayo ng pag-iibang isip at iniisip na nating maigi ang mga ginawa natin noon at gagawin natin ngayon. Kaya nga may second thoughts, it's no longer automatic. Nagagawin natin, susubok tayo, papasok tayo sa mga mali. Now, iisipin nating maigi. At lalong-lalo na pag nagkaroon tayo ng reminder o nagkaroon ng katok sa konsyensya natin o kinausap tayo ng Holy Spirit about the things that we should not be doing anymore, we should tatakbuhan na natin, tatalikuran na natin.
Okay? Na pumasok sa isip natin yung dati nating ginagawa. Kaya nga yung formally embraced, dati nating tuwang-tuwa tayong gawin at ready tayong ipamuhay. Okay? There's also this change of disposition in a new way of thinking about God. Ayun. Dati, wala tayong takot sa Diyos. Pero ngayon, alam natin na nakikita niya, nababasa niya, naririnig niya ang lahat ng bagay at merong katapat na kaparusahan. Yun po ang hindi nating maipagkakaila. Yun ang kailangan ituro natin, ipangaral natin sa simbahan that there is a judgment on everything na ating pong ginagawa. We will face God and give an account of everything. So it's natin ngayon, piliin natin. Are we looking for a reward from God? Sinabi rin yan sa Biblia, kung sumunod tayo sa mga pinapagawa niya, may gantimpala. Dito pa lang sa mundong to, meron na tayong blessings. At kung wala pang blessings sa kabilang buhay in eternity, God promised that He will reward the obedient. He will reward the children of His. Kaya nag-iba na ang tingin natin sa Kanya. At alam din natin, nabasa na natin na siya ay maghuhusga sa lahat ng kamalian. Okay? Let me repeat po. Lahat ng kamalian. So there's nothing po na maitatago, maikukubli, o it will be set aside. Everyone, every sin unconfessed ay haharap tayo sa Diyos at pananagutan natin at meron siyang katapat na judgment o kaparusahan. So nalaman din natin ang holiness at ang pagsunod sa Panginoon. So now we have a new way of thinking about sin, about holiness, about doing God's will. Yung mga bagay na yon, kasalanan, kabanalan, pagsunod sa Panginoon ay lagi nang nasa isip natin at nilalagay sa puso natin. And that is the fruit of repentance. Without that, we will continue to disobey God, disregard Him, blaspheme against Him, even attack God for not recognizing our sin. Okay? Ang isang magbibigay sa atin, magtutulak sa atin o malalaman natin na tayo ay may genuine repentance ay yung pong godly sorrow. Kailangan po magkaroon tayo ng kalungkutan or magdalamhati na tayo sa nagawa nating kasalanan. Kung ikinatutuwa pa natin ang kasalanan ginawa natin noon at ginagawa natin ngayon, that is dangerous preposition. Bakit? Dahil ang anumang bagay na ikinatutuwa mo ay wala kang takot na gagawin, uulitin, uumpisahan uli. So we should have a godly sorrow sa mga kasalanang nalaman na nating mali. Yan, ikalungkot natin, ikumpisal natin, magpighati tayo. Kung kailangan iiyak ang mga kamali ang ginawa natin. And that is one of the areas of genuine repentance. You will have a godly sorrow. Di ba? Ngayon, pag naramdaman na natin ang kamalian, meron tayo, nasakta natin ang ating kapwa, dinisobey natin ang Panginoon, alam natin hindi siya nalugod, nagalit siya, and He is about to extend His wrath, then talagang magkakaroon tayo ng sorrow. Diba? O yung kalungkutan, hinagpis sa ating mga ginagawa. So kung tayo ay nangumpisal ng kasalanan at wala tayong nararamdamang godly sorrow, then it may not be a true repentance. Kasi ikukumpisal mo, i-renounce mo, ihihingi mo ng tawad sa Diyos ang kasalanang na-recognize mo at talagang ikalulungkot mo, ikahihiya mo. Gusto mo na siya talagang itakwil, wag nang balikan uli. Okay? So, again po, true repentance is a change of mind that will result in a change of action. Kaya nga lahat ng pagkukumpisal, pagsisisi ay makikita dapat ang pagbabago ng buhay. There's no point ang isang nagkukumpisal na
hindi niya ipinamumuhay ang kanyang ikinumpisal. Ibig sabihin, ikinumpisal niya na mali ang kasalanan, ayoko na pong gawin yan. Lord, patawarin mo ako. Kung doon lamang hihinto, kulang ang elemento ng repentance. Ang elemento ng repentance ay na-recognize mo ang mali, tapos nalungkot ka, you have a godly sorrow, and it should result in a change of action. Change of action is for the better, ha? Kailangan ihinto mo na ang kinumpisal mo. Dahil ang totoo, paulit-ulit ko sasabihin, ang totoong repentance, dapat magbago ang isip natin tungkol sa kasalanan, hindi na muling gagawin. Okay? So ang repentance po ay hindi mo lamang dapat takbuhan o talikuran ng kasalanan. Kailangan tatakbuhan mo siya kasi alam mong mali. Okay? So bakit mo tatakbuhan isang bagay na hindi naman mali? Ang tendency po nun ay pwede mo siyang balikan. Maaring takbuhan ko ngayon ang pagsisinungaling o pagnanakaw. Pero ang view ko sa kanila ay okay naman yun eh. Pwede namang i-excuse ni Lord yon. No. Kailangan maintindihan kong mali ang pagsisinungaling, mali ang pagnanakaw, tatakbuhan ko to, tatalikuran ko to, hindi na ako babalik dahil inihingi ko na ng tawad. Okay? So it's not only turning from sin, kailangan ikamuhi. Talaga magalit ka na, mandiri ka na, mamuhi ka na sa kasalanan. Then, mag-aalanganin ka, hindi ka na talaga babalik doon. So, a person who truly repented will have a changed behavior. Ayun nga, merong pagbabago sa action at mag-iiba na ang kanyang pagkilos. So makikita niyo po ang isang taong talagang born again. Dahil hindi ka maboborn again, you cannot be saved. You cannot become a child of God without repenting. Repenting will not save you, but once you are saved, then it will cause you to repent. Repent and then change your behavior. So makikita natin, ang mga taong talaga na born again ay nagbago ang buhay. Kaya nga, marami sa atin yung mga dati nating kakilala o silang mga kaibigan natin noon, kasama natin sa mga maling bisyo, kung ano-anong immoralidad or kamalian. Nung nakita nila tayo ngayon, namamangha sila, di ba? Maraming nagsabi sa inyo yun na bakit iba ka na ngayon? Iba ka nang kumilos, iba ka nang magsalita, dahil nakita nilang ang behavior mo. If they cannot notice any change in you, then your position is questionable. You may not be a repented, you may not be a saved person. Hindi ka talaga, maaaring hindi ka pa binago ng Diyos. It should have a change in us. Unang-una po, babaguhin ng Diyos ang ating loob. Kaya nga new creation na tayo kagad pag tinanggap natin ang Panginoon, and then it will result change behavior. Okay? At ang importante na noon ay hindi natin nilalapastangan pa natin, hindi natin sinusunod, hindi natin pinapaniwalaan, magbabago na yon. Kung tayo ay born again at nagsisi na. Ito yon. A change of mind about Jesus Christ. No longer is He being mocked, discounted, ignored. He is the Savior to be clung to. He is the Lord to be worshipped and adored. Yon. Ibang-iba na ang pananaw natin kay Jesus Christ. If you are truly a born-again Christians and you have repented of your sins, because Jesus Christ will convict us, Jesus Christ will free us from our sins, and then we recognize that without Him, we will continue to live in sin. Kaya nga, magbabago talaga ang reaction, relationship, view, mind, thinking natin kay Jesus Christ. He is now the most exalted person in our life.
He is a Savior and He is God. Kaya alam na natin ngayon na si Jesus Christ is our Savior. We will face Him one day to receive our rewards. If Jesus Christ is not our Savior, then we will still face Him for sure and sure and sure. That is definitely sure. No one can escape facing Jesus Christ eye to eye. So if someone will face Jesus Christ not as a Savior, then definitely he or she will face Jesus Christ as a judge. Bigat nun, nakakatakot yun. We've read that Jesus Christ will ready to judge the world and extend the wrath of God. Okay. Now, ang repentance will always have confession. So, yung nagbago na isip natin sa kasalanan, and then the next stage po ay yung tinatawag natin confession. So, ano ang confession? Confession po ay ginagawa natin kung sumasang-ayon tayo sa idiniklara o isinabi sa atin. Di ba kamukha po ng ano yan? Kamukha ng krimen o sa korte. Kung isang tao ay inakusahan ng krimen at kung handa na siyang tanggapin na siya ay nagkamali, siya ay nagkasala, di ba kaya nagkakaroon siya ng confession? Okay. So ganun din po sa ating sa spiritual world. So if you're truly repenting, then there is confession. Yun ang susunod. Ibig sabihin po ng confession ay you are agreeing to what is declared by God, by the Scripture. So now you're confessing that if you were stealing before, if you were lying before, and now that you read in the Scripture na kasalanan ang magsinungaling, kasalanan ang magnakaw, then you would agree. Hindi mo kailangan i-reject. Kailangan i-agree mo, yes, I agree. Kasalanan ang pagsisinungaling, kasalanan ang pagnanakaw, and Lord, I confess I have done those things. Yung po ang example. I have lied to you. I have lied to my fellow men, to my spouse, to my parents, to my employer, to the church. Na I admit it's wrong and I confess that I have sinned. And then, it will cause you to repent. Kailangan, ang confession po ay agreeing. Sasang-ayon ka na mali, yung sinabi sa'yo, yung ipinahawatig sa'yo, ni-reveal sa'yo. Okay, malalaman natin to sa Scripture. Di ba? Sa Scripture. Yun ang basihan natin. The Bible po, let us remember, is the only standard for immorality and righteousness. Wala pong standard. Kung halimbawa ang standard natin ay hindi ayon sa Biblia, ibig po sabihin ng standard ay yun ang nagsasabi sa atin kung tama o mali. Yun. Kaya yun ang standard natin. Kung iba ang standard natin, the standard of the world towards sin is different. Very different. Marami pong in-excuse. Maraming tinotolerate ang mundong ito. Kung standard ng mundong ito ang gagamitin natin sa kasalanan. Kasi maraming sinalungat sa Biblia, ang gobyerno, ang mundong ito, ang katwiran ng tao. Okay? So, if you are truly ready to repent, then there should be a confession. You are agreeing it is wrong. That's why you will confess that you've done it. If you will still deny, no, hindi ko naman ginawa yon. I did not commit that. Even though talagang sinabi na sa'yo, nabasa mo na, at naalala mo na talagang kung re-reviewin natin ang buhay natin, talagang nagawa ko yun eh. Then I confess it is wrong and I confess I've done it and I ask for forgiveness. Okay? So, ang confession po is agreeing to what is declared
agreeing with God about His viewpoint of sin. Yon. Alam na nating mali at alam na natin na merong sinabi ang Diyos doon sa kasalanang yon. Okay, so halimbawa po ang pagnanakaw. Ang gobyerno sinasabing mali yan. Ang pamilya natin sinasabing mali yan. Ang eskwelahan natin sinasabing mali yan. Okay? Pero hindi pa yan ang kulang. Ngayon, bukod dun sa mga nagsasabing yon, ang pinakamalaking elemento na dapat natin malaman ay ang Diyos din ay sinasabing mali yon. Yon. Everyone is saying it's wrong, but the finality of that is if God says about something that is a sin, it is wrong, it should be stopped, then we should agree with that. So that is also a part of confession. So Lord, I agree it is wrong, and I agree, I heard, I read that you said it is wrong, it should not be done. Then Lord, I agree and I ask for forgiveness. I repent, I have done it. So ganun po ang mga stages ng repentance. Kailangan merong tumatakbong mga bagay sa isip natin. Uulitin ko po, it is not enough na takbuhan natin ang kasalanan natin. Takbuhan natin o ihinto natin. Kung hindi naman binabago natin ang takbo natin sa isipan natin, you will still return to that sin. Gagawin mo uli. Uumpisahan mo uli. Maaring itinigil mo ng panandalian pero sa isip mo hindi mo pa binabago na mali yun. Kasalanan yun. Okay? So, repentance will start from your mind. Kaya nga, a change of mind. Then it will result in a change of behavior. Okay? Hope we're agree, naintindihan po natin na malinaw po ang ganun ang mga steps o process po ng repentance. Okay? For us to have a genuine repentance. It's not from our lips. Sometimes po, kahit sa Diyos, ginagawa natin yan eh. Hindi natin kasi naiintindihan na, Lord, I confess about this sin, but we're not agreeing. It's a sin. Inamin natin. So, iba po ang admission. Ang admission is something na alam mong ginawa mo. Okay, ginawa ko yan. But there is no declaration or there's no conviction sa iyong puso na mali yun. Okay? I'll give you an example. If, for example, a husband would confess to his wife about infidelity or adultery, probably he would say, mahal kong asawa, ako ay nag-immoralidad. Ginawa ko yun noon. Ginawa ko yun with that person. Okay? And that is only a confession. Di ba? Umpisa yun. Or admission. Ngayon, if kailangan, yung confession mo will have a declaration or agreement that it is wrong. So, pag hindi mo lang inamin na mali yun, na nangako ka na sa esposo mo, yung example natin, na hindi mo nagagawin. Nagkamali ako. I committed adultery. I know it is wrong. And I have hurt you. I have sinned against you. And I have sinned against God. I will not do it again. Then doon na-meet mo yung mga elemento ng repentance. Nakita mong mali, kinumpisal mo, nagsisi ka na, at nangako ka na hindi mo gagawin. Okay? So it's a different po ang admission. Admission without a determination to stop it is only admission. So if you're gonna do that with your spouse, then you're just informing her or him, I've done it. I've committed adultery. But it should follow na I have sinned against you and I will not do it again. I ask for your forgiveness. I ask God's forgiveness.
That is po repentance. Okay? Kailangan may view, may determination not to do it again. Okay, babalikan po natin ang 2 Corinthians 7:10. Okay? Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. Kaya nabasa natin ito last week. And it's good that we have to be reminded by this verse. Kung talagang ang pagsisisi mo, kalungkutan mo ay galing sa Diyos dahil sa ginawa mong kasalanan, it will lead to salvation and leaves no regret. Ibig sabihin, kaya ikaw ay maliligtas dahil sa naramdaman mo na ikaw ay makasalanan, na kailangan mo ng Savior. Kaya totoong-totoo ang sinasabi ng 2 Corinthians. Godly sorrow will cause you to repent and then will lead you to be saved because now you've realized that you're a sinner, then you needed a Savior. That is your steps towards salvation and leaves no regret. Dahil pagka ang genuine po, ang genuine repentance, hindi mo i-regret o hindi mo pagsisisihan. Hindi ka manghihinayang ng ginawa mo. Because matitikman mo ang kagandahan ng kapatawaran ng Diyos. Okay? Let us read this again. Godly sorrow brings repentance. Kung galing sa Diyos ang kalungkutan natin sa naramdaman natin sa puso natin na magdudulot ng kaligtasan natin. Ngayon yung second part, kailangan ulitin-uli natin to. Pag-aralan natin. But worldly sorrow which lacks repentance results in spiritual death. Ano naman po ang worldly sorrow? Kung ang isang tao ay may ginawang kasalanan at siya ay nabuking, nalulungkot siya, or nagkakaroon siya ng regret dahil nabuking siya, or napahiya siya, or nademanda siya, or napulis siya, or nakorte siya. Then meron siyang sorrow. Pero yon ay worldly sorrow kasi hindi naman siya nagsisi. Nalungkot lamang siya dahil nabulgar ang kasalanan niya. Ang ganun naman ang ginagawa sa mundong ito, di ba? Tinatago natin ang kasalanan para hindi tayo mapahiya, hindi tayo mahuli, hindi tayo mabulgar. Pero wala tayong intention na ikumpisal, ihinto. So yun po ang kaibahan ng godly sorrow and worldly sorrow. Worldly sorrow will only cause you shame, anger, bitterness, hatred, but it will not cause you to repent and not do it again. Worldly sorrow nga, malalo ka pang itutulak sa kasalanan eh. Kasi yung nag-booking sa'yo, maaaring sa galit mo, gumanti ka ngayon. Kung anong ginawa mo sa kanya, pinatay mo, sinaktan mo, inaway mo. Pero wala ka intensyon na ihinto na yung kasalanang ibinulgar niya. Okay? So we must be able to appreciate the godly sorrow. Yung godly sorrow ay magtutulak sa atin, magkumpisal tayo, itigil na ang kasalanan. Ayo po, naging mas malinaw pa sa inyo ngayon ang 2 Corinthians 7:10, the difference between godly sorrow, worldly sorrow. Sa paligid natin ngayon, marami silang worldly sorrow. Nagagalit sila, nalulungkot sila dahil nabuking sila, nahuli sila, nakasuhan sila, nakulong sila, o natanggal sila sa trabaho, o naghiwala nagkaroon sila ng paghihiwalay ng mag-asawa. Pero hindi naman niya pinagsisihan. So, let us ask God for godly sorrow na yun ang maramdaman ng mga mahal natin sa buhay, ng mga loved ones natin na hindi pa nasa-save. That God will cause them godly sorrow, or their eyes or their hearts will feel the sorrow over their sins, over their disobedience. And sabi ng 2 Corinthians, kung yun ang mararamdaman nila, godly sorrow, it will cause them to be saved, to repent, and to renounce the evil in their life. Okay.
ang sabi natin kanina, kailangan po ang repentance ay magdulot na magbago ang ating behavior. So godly sorrow, repentance should be able to produce something. Okay? Ano po ang maipoproduce ng repentance? Yun nga, di ba? Change behavior. Or, ang sabi po sa Matthew 3:8, and sabi, produce fruit in keeping with repentance. Ngayon, ito ang baliktad, no? Sinasabi ng, this were the words of Jesus Christ recorded in Matthew. Sabi ni Jesus Christ, pakita mo ang bunga ng iyong buhay, sa iyong buhay, kung ikaw ay nagsisina. Yun, basahin natin sa Tagalog dito, ha? Kung tunay na nagsisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Okay. Hope that's really clear. Kung nagsisina kayo, kung nagsisina ako, kung nagsisina siya, kailangan patunayan o makita yung prutas o makita sa kanyang mga gawa. Okay, balik tayo sa English. Produce fruit. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, if you're just confessing that you have repented, na nagsisisi ka na, pero hindi nakikita sa buhay mo, then it is not enough. Kaya ang command ni Jesus Christ, produce fruit. Kita mo, magbunga ka na maganda. Yun ang command. Di ba? Kung hindi nakikita sa buhay natin, then hindi tunay na repentance yun. Nagsisisi lang tayo o nagkakaroon lang tayo ng admission and we're giving an excuse to sins. Okay? So let's remember po, sana kabisaduhin na ng Matthew 3:8. Kung nagsisisi na ako, then I must produce fruit. Itong fruit na sinasabing to ay magandang bunga po. Tunay na bunga, kaya nga maganda yung sinabi sa Tagalog, makikita sa iyong mga gawa. Anong gawa? Mga mabubuting gawa. Siyempre po, kung nagsisi ang isang tao, dapat makita sa kanya ay magagandang gawa. Hindi na yung mga maling gawa. Ang Biblia po, magbuhat po ng New Testament, magbuhat ng Old Testament hanggang sa New Testament hanggang sa kahuli-hulihan hanggang Revelation, ay naghahanap po ng prutas. Maraming sinasabi, pinaulit-ulit sa Biblia na ang isang tao ay malalaman mo kung siya ay tama o mali, kung siya ay makadiyos o siya ay kampo ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang prutas. Marami po tayong nabasa. Sinabi ng Biblia paulit-ulit na you will know them by their fruits or you should produce fruits. Okay? Kaya napakarami po kung babasahin natin lahat, pero marami pong basahin natin ang mga ilan. Okay? Na malalaman natin, ma-establish natin ngayong gabi na ang repentance po ay kailangan magbunga, magkaroon ng fruits sa ating buhay. Ang fruit na yon should be good fruit. Ang sabi dun sa Genesis 49:22, kaya malalaman natin na importante sa Diyos ang prutas, produce. Sabi, Joseph is a fruitful vine near a spring whose branches climb over a wall. Yon. So, si Joseph daw ay fruitful vine. Anong description kay Joseph na masunurin? Tinawag siyang fruitful vine. Nagbubungang, maraming bungang sanga. Sa Isaiah 5:2, sabi, he dug it up, cleansed it of stones, and planted it with the choicest vines. He built a watchtower in it, cut out a winepress as well. Then he looked for a crop of good grapes, but it yielded only bad fruit. Okay, nakita natin Genesis, Isaiah, marami pa pong mga books of the Bible. They were all talking about fruits, vines, produce. Okay, Romans 7:4. So my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to him who was raised from the dead. And listen to this,
in order that we might bear fruit for God. Again, a reminders from Roman, kailangan magbunga tayo para sa Diyos. 2 Corinthians 9:10. Now he who supplies seed to the sower, bread for food, will also supply and increase your store of seed, will enlarge the harvest of your righteousness. Talking about fruits. Philippians 1:11. Filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Kaya hindi ko na po i-exhort ang mga verses na ito, but I'm just reading this to you para malaman natin na napakarami pong scriptures na hinahanapan tayo ng prutas, produce, result, fruits. Okay? Di lang yan. Sabi pa rin sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others. Ito pa, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Anong dapat makita nila? Good deeds, prutas, gawa. Okay? Mark 4:20, others like seeds sown on good soil, hear the word, accept it, and produce crop. Some 30, some 60, some 100 times what was sown. Luke 13:9. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Yun, maski si Jesus Christ, sinabi niya, winarningan niya, kung ang punong ito ay hindi nagbibigay ng prutas, putulin yan, patayin yan. So, nakikita natin, naghahanap ang Diyos ng prutas. Produce good fruit. Hinahanap. Sabi pa sa Luke 19:23, why then didn't you pay my money on deposit so that when it comes back, I could have collected it with interest? Yon, nakita na natin yung parable of the good steward. Anong hinahanap ng master? Interest. Produce. Fruit. Okay. John 15:8. This is to my Father's glory. Listen to this po. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Ano ang isang bagay na magbibigay ng malaking kaluwalhatian sa Diyos? Kung ikaw daw at ako ay magbunga. Magbunga. Sabi, it is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my Father, in the name of my Father, will give you. So what is the purpose po na binasa ko tong maraming scriptures na ito? That they were all saying that we must produce fruits or crops or harvest or interest. Ibig sabihin, maganda ang naani, nakuha at napitas. Kaya, importante po sa ating subject ngayon na ang repentance should produce good fruit, good harvest, good works. Yon. So makikita daw, kung isang taong nagrepent na, makikita sa buhay niya ang magandang gawain. Remember po, we are not saved. Hindi tayo naligtas because of good works. Pero kung talagang saved na tayo, makikita ngayon dapat ang good works. Fruit, harvest. Okay? So, I hope po na i-emphasize ko na at naidiin ko na ang prutas ng pagsisisi. Kung walang prutas, hindi tunay na pagsisisi. Ang nagsisi na ay merong magandang prutas sa kanyang buhay. Why do we have to study this? Why do we have to do this? Why do we have to incorporate this sa ating pong lifestyle ngayon? Because the time is short. Wag nating pababayaan na datnan tayo ng Panginoon sa kanyang pagbabalik na maraming kasalanang
itinuloy nating gawin paulit-ulit, hindi natin ikinumpisal at inihinto na. That is a dangerous preposition that you will be found by God on His return living in sin. Remember po, ang Christian ay nagkakasala but it's not purposely. Kung if we're sinning purposely, there is no fruit. There's no good fruit. There's no change in behavior. There's no repentance. And then there is no salvation. Okay? So, we need to do this. Kaya nga, kahit Kristiyano ka na at ako, we have to repent over and over again. Be it in the morning, paggising natin, before we sleep at night, or every time that we are prompted by the Holy Spirit, or we get reminded in our hearts that we have done something wrong. Kahit po maliit na maliit, kahit na daplis ka sa iyong dila, dahil sa iyong paglakad, kumpisal na natin kagad yun. Kasi ang pangako naman niya, He's faithful and just to forgive us. But ang determination po ay, remember, you would do your best not to do it again. If there was no determination to stop it, then you're not doing a genuine repentance. Genuine repentance will involve a change of mind. Change of mind over something that you know is wrong. Okay? Kung nagkaroon na talaga ng different view ka sa kasalanan, then hindi mo na babalikan dapat. Hindi mo na gagawin uli. Hindi mo na uulitin ng purposely. Okay? So, kung nadaplis ka sa isang bagay, siguro nadaplis yun, pero determination mo ay baguhin yon. Kasi nga, maraming nabuhay tayo sa kamalian ng ilang taon. O maaaring nung pagkabata pa tayo, talagang natali na tayo dun sa kamalian yon. Minsan hindi kagad na tatanggal. But it will take time. But it needs your determination. With the help of God, Holy Spirit, the Word of God, the church, fellow brother and sister, to make us strong and truly make our repentance genuine. Okay? Bakit natin kailangan gawin to? Sabi po sa Mark 1:14-15. Now, after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. So Mark is saying, noong nag-umpisa po si Jesus Christ ng kanyang ministry, ang unang niyang pangangaral is repent. The kingdom of God is at hand. Believe in the gospel. Yun ang una niyang pinangaral. Magsisi na kayo sa kasalanan nyo dahil darating na ang kaharian ng Diyos. The time is fulfilled, sabi nga dito, na dumating na ang takdang oras. Ibig sabihin, nandito na ang Savior has been revealed to us and He is about to set up His kingdom. Sa ating po, ang kingdom po ng Panginoon ay yung environment na niluluwalhati ang Diyos. Sinusunod siya, dinadakila siya, kinikilala siyang hari at Panginoon. Nandito na yan. Nandito na ang kingdom ng Panginoon sa paligid natin at sa puso mo. Ngayon, hindi pa umiiral, it's not in force yet. Pero sa buhay ng mga Kristiyano ay nandoon na ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God is within the church, within you. Ibig sabihin, yung environment na yon ay nangyayari sa atin, di ba? Dinadakila natin ng Diyos. Nilululhati natin siya. Sinusunod natin siya. Okay? Pero ang mundong to hindi pa. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Hindi nila sinusunod ang Diyos.
Di nila niluluwahati ang Diyos. But it will come a time that God will enforce His kingdom on this earth. No one can repel, no one can reject. Okay? So the kingdom of God is within us na, the church. Kaya nga, nagrepent na tayo at naniwala na tayo sa gospel. Ngayon, ito ang sinasabi doon sa mga hindi pa, wala pa kay Kristo. So, kung ipinangaral ni Kristo yun noon, unang-una niyang mga sinabi, nung siya ay nag-start na ng ministry, then we should continue preaching this. Kaya nga po, di ba, when we share the gospel, we cannot avoid mentioning sin. So we can help people, or we can point people the need for repentance. Mark 1, first words of Jesus Christ, repent and believe the gospel. For us, we've already repented that. We've already repented of our sins, and we believe the gospel. That's why the kingdom of God is in our hearts na. Sa environment na ito, sa church environment. Sa mundo, hindi pa. Kailangan tulungan natin sila. Ipangaral natin sa kanila na magsisi na kayo. Darating na ang kaharian ng Diyos. Kahit sa Tagalog natin basahin ng Mark 1, at sabi, nang mabilanggo si Juan po, John the Baptist, na taga-bautismo, pumunta si Jesus sa Galilea at pinangaral doon ang magandang balita na mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Okay, if those were the very first words of Jesus Christ, then we should continue those words, sharing that with others. Okay? So it's not only the love of God, the forgiveness of God, the mercy of God, the blessing of God. We should preach repentance. That should be preached in the church. At Bible studies should be studied. Gatherings of Christians. Conversation of Christians. Repentance is important, must be preached, must be shared, must be talked about, must be, we should be prompted in our hearts of repentance. So walang tao po sa kanyang kasalukuyan na hindi dapat na hindi nagsisisi. Walang dapat na taong nabubuhay ngayon, nabuhay noon, na hindi nagsisisi palagi, araw-araw. Lalong-lalo na po ang mga makasalanan. Ang mga unsaved, they should repent because the kingdom of God is coming. Now, tayo po mga Kristiyano, even though the kingdom is within us, in our hearts, then repentance should continue. Okay, so repentance is not one time. It should be it's a continuous event. And finally po, sorry. Sa Acts 2:38, ito ang mga, kung nag-iisip tayo bakit bakit I'm a Christian pero hindi ako victorious sa aking pamumuhay. Parang may kulang. Ngayon, in-explain po dun sa Acts 2:38. Ang sabi doon, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Yun ang meron tayo ngayon. Kaya makikita nyo, kung saved ka na, you've repented of your sins, you've been baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. And we also have the Holy Spirit na. Kaya makita natin, we have the forgiveness,
we have the blessing of God, and we have the Holy Spirit. Okay? So yun ang maganda pong nangyayari kung ang repentance ay totoo. Okay? Ang sinasabi po dito, I just want to explain po, and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. This is the baptism, the water baptism. Kaya nga po, ang baptism natin is in the name of Jesus Christ. It's for the forgiveness of your sins. Kasi po, yun ang ating public declaration that you are now been washed of your sins. Kaya ginagawa natin yung mga water baptism. It's po hindi yun na makakapag-save sa atin, pero yun ang pinapakita natin na tayo ay saved na. Kaya po yung event na yon ay sinusunod natin kung isang tao ay tumanggap na kay Kristo, naintindihan niya na ang gospel, he repented of his sins, then he is now that Jesus Christ is his Lord, then we invite that person, we request, we induce, we teach that person that he should go and go for water baptism. Kaya yun ang sinasabi, repent and be baptized. Even Jesus Christ went and undergone water baptism. Okay? So if Jesus Christ has done it, sinless na tayo pa ngayon, dapat gawin natin yon kung nahugasan na tayo sa ating kasalanan. And the same thing that happened kay Jesus Christ. Kaya bumaba kay Jesus Christ yung Holy Spirit right after the baptism. And it should have also happened to us. Repentance, baptized, full of the Holy Spirit na ikaw at ako. Kaya importante po ang water baptism. Kaya maganda nga po kung meron tayong kasama dito na gusto niyang ulitin ang water baptism because he was baptized before, pero ngayon mas naintindihan na niya ang mga bagay tungkol sa Panginoon, sa kasalanan, and he wants to experience again, and that's well and good. Okay? So, kung meron pa kayong kakilala na alam nyo nang tumanggap na siya sa Panginoon, so help that person to understand the importance of water baptism. Yun po ay public declaration, expression natin, inutos ng Panginoon. Ginawa niya, as an example, then we should do the same. Okay, kung may pagkakataon pa ho, yun ang sinasabi natin, kung may pagkakataon pang mabautismuhan ang isang tao, kasi maaring ang isang tao ay tumanggap kay Kristo dahil siya ay mamamatay na o bedridden na, nasa ospital na, wala nang chance. Then that person is still saved, will go to heaven in the presence of God without the water baptism. Ito naman po ay sinasabi kung may pagkakataon pa. Remember what happened to yung kriminal na ipinako kasama ni Kristo? That person didn't undergo water baptism, but ano ang pangako ng Panginoon sa kanya? Today, you will be with me in paradise. Okay? So in Tagalog, basahin natin ng Acts 2:38, magsisi ang bawat isa sa inyo ng inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Okay? So, you do not need second Holy Spirit baptism or those things because nung tinanggap ka na ni Christ, tinanggap mo na si Jesus Christ and you've been baptized, then you have the Holy Spirit in you, within you. Kaya nga, we do not need the baptism of the Holy Spirit. We need the infilling. Ibig sabihin, yung talagang pahihintulutan natin ng Holy Spirit ay mapuno ulit tayo para siya ay kumilos sa ating buhay at para makagawa natin ang mga bagay na gustong gawin ng Diyos sa atin. Kaya nga, yung being involved in the ministry, being involved in the church, in mission, or being installed in a position,
Those are the things na kailangan natin be filled with the Holy Spirit. Yun ang pinapagdasal natin, that this person be filled with the Holy Spirit. Pero baptized na siya, nasa kanya na ang Holy Spirit kasi sabi nitong Acts 2:38, kung nagrepent ka na at ikaw ay baptized na kay Jesus Christ, that means nakatanggap ka na, you're saved, then you have the Holy Spirit. So you and I po, lahat po na nakikinig dito, lahat na kayo ay Kristiyano na, saved na, be sure that you have the Holy Spirit within you, inside you. Now, it's a matter of listening to Him, the Holy Spirit that is inside you, especially in the area of repentance. I hope we have been enlightened tonight about repentance. It's something that must be done, a lifestyle, paulit-ulit, every moment. So let's make it a point to do this before we go to sleep or in the morning or even any moment during the day when we are prompted about the wrongness of something that we have done, we have said, we have thought. Kumpisal natin kagad. So is there any question about the things that we have discussed? Do you need any other clarification about repentance now being the second part? Hello kuya, si Rowan po. Ay, teka. Sandali. Hindi ko madinig. Okay. Rowin, ikaw ba yan? Rowin o Racklin? Si Rowan po. May narinig mo ko kuya? Yeah, ngayon, nadidinig ko na. Kanina, hindi. Sige. Ngayon, nadidinig ko na. Tanong ko lang po. Kunwari yung mga, yung mga tao na they are living in sin at hindi po sila nakapag-repent at sila po ay namatay. So, saan po sila pupunta kuya? Living in sin. Opo. Kasi nga, ang kategoring living in sin, Kuya Rowan, di ba? Ang isang Kristiyano, kung talagang na-born again ang isang tao, dapat tatalikod siya sa kasalanan. Okay? But, hindi siya magiging perfect. Ngayon, iba kasi yung term na living in sin. Ito yung talagang nabubuhay sa kasalanan. Gumagawa ng kasalanan, kinalulugod ng kasalanan, ang kasalanan ang nagbibigay sa kanya ng pleasure, iba yun eh. Kaya, kung ang isang tao ay nabubuhay sa kasalanan, then we can rightly term that person as unsaved. Kasi a person that is saved cannot live in sin. Kasi di ba sabi sa 1 John na if you confess that you have fellowship with God but you walk in the darkness, then you are lying. Sabi dun sa 1 John, no? Ibig sabihin, kung kinumpisal mo na ikaw ay nasa Diyos niya pero nabubuhay ka pa rin sa kasalanan, then nagsisinungaling ka. So kung yung term talaga ni Kuya Rowan ay totoong someone living in sin, we cannot call that a saved person. And now, we know an unsaved person will definitely go and spend eternity in hell. Yon. So, kung ang isang Kristiyano naman ay nagkakasala, nadadaples, not purposely, at hindi naman siya nakapagkumpisal, tapos suddenly nalagutan siya ng hininga, na aksidente, namatay, then that person is still saved kasi he's not living in sin. Ang isang Kristiyano po, makikita natin, malalaman natin ang ebidensya, is no longer living in sin. Ang lahat po ng tao na tumanggap kay Kristo na totoong-totoo, truly converted person will have a changed heart, a new spirit. Kaya imposible po na isang tao na merong Holy Spirit sa kanya, changed heart, Jesus Christ is His Lord, ay mabuhay pa sa kasalanan. Nagkakasala. Okay.
Kaya yun siguro ang term, Kuya Rowan, kung talaga isang tao ay nabubuhay sa kasalanan, then the answer is that person is not saved. And that person, with all sadness and regret, will spend eternity in hell. Kung yun. Kung ang isang Kristiyano nagkakasala, every now and then, hindi siya namatay siya, hindi siya nakapagkumpisal, then that's a big difference. Di ba? Kasi hindi pa nga tayo magiging perfect every moment. Nagkakasala pa tayo, nagkakaano tayo ng isip, nadudulas ang dila natin, maging ang mga kamay natin, minsan nakakapagbuhat tayo ng kamay na hindi maganda. As long it's not your daily routine, pinamumuhay, no shame, no conviction, no na wala kang takot na ginagawa mo isang bagay na yon, then again, the question is, are you truly saved? If you're not sure if you're truly saved, then it's a very dangerous preposition because ang tunay na tao pong tumanggap kay Kristo should know, should have the assurance in his or her heart that he is a saved person. Kasi nagkaroon siya ng, ito po mga ebidensya na para malaman mo kung ikaw ay truly saved. You have a genuine love for God and His Word. You are now very, very sensitive sa sin. Sensitive ka na. Although nagagawa mo pa, you're now no longer, you're now grieving for the sins of your past. And you have a love for the Word. You have the love for the church. Yun ang mga ebidensya na ikaw ay talagang Kristiyano na. Kung hahanapin mo ang ebidensya sa iyong buhay. Mahal mo ba ang Diyos ngayon? Sinusunod mo ba siya? Mahal mo ba ang kanyang salita? Ikaw ba ay sensitive sa sins? Ikaw ba ay nagkakaroon kagad ng promptness, conviction from the Holy Spirit every time you do wrong? Then those are the evidence that you have been regenerated. Okay? Regenerated, saved person, hindi pa rin siya perfect, but those evidence should be seen in his or her life. I hope po na sagot ko yung question, Kuya Robin. Oo, nasagot niyo po, Kuya. Yeah. At kaya nga po, as a Christian, napaka-importante po na i-share natin yung gospel sa mga kapwa natin kasi kaya nga napag-aralan natin kung gaano kabigat ang sin sa mata ng Panginoon. Kaya as a Christian, i-share natin yung gospel, i-share natin yung love sa kanila para kasi yun naman yung pinag-uutos sa atin ng Panginoon na let's share the gospel para mas madami pong masave. That's weird. You're very correct. Very correct, Rowan. Yeah. Share the gospel, but make it po a complete gospel. Do not, wag niyong hindi address ang sin, that person is a sinner, that he needs to be saved from the wrath of God. That's why he need a savior. Yan. Tama, si Kuya Rowan, ipangaral natin ang ebanghelyo, pero po, kumpletong ebanghelyo. Kasi po, kung halimbawa ang isang tao ay, ang ebanghelyo yung pinangaral mo sa kanya ay puro pag-ibig ng Diyos, puro blessing ng Panginoon, puro pagpapatawad ng Panginoon, then yung taong yun ay walang takot o walang realization na siya ay makasalanan at kailangan magsisi. So, tatanggap nga siya kay Kristo. But it's only a confession from the mouth. Kasi ang nadinig lang niyang ebanghelyo, mahal ako ng Diyos. Nagpapatawad ang Diyos. Ibe-bless ako ng Panginoon. Then that person will say, yes, I love this Savior. Ganun pala eh. I love this Savior. I will accept Jesus Christ. But if a person, kung talagang complete ang ebanghelyo ipepresent mo sa kanya, merong tagapagligtas. Ikaw ay makasalanan. Kailangan mong talikuran ng iyong kasalanan, ikaw ay patatawanin ni Kristo, at siya ay maninirahan sa iyo, at ibibigay niya ang Holy Spirit sa iyo. Handa ka bang tanggapin siya?
Naniniwala ka ba na siya ay namatay para sa iyo? Pinagbayaran niya ang kasalanan mo. Kaya dapat hindi mo na gawin pang paulit-ulit ang iyong kasalanan na pinagdusahan at ikinamatay ni Kristo. So yung mga bagay na yun, kung kumpleto po talaga ang isi-share natin sa gospel, then marirealize niya ng taong yon ang kanyang ang kanyang hopelessness na wala siya talagang tatakbuhan, wala siyang pupuntahan, wala siyang pag-asa sa buhay except Jesus Christ. Then he would accept Jesus Christ, and then he will have a determination to turn away from sin. Yun po. Kaya nga, sinasabi po, huwag niyong patatamisin ang ebanghelyo. Yes, it's a good news, but it contains all the elements of your of the wrath of God, your punishment if you would continue to reject the gospel. Totoo po yun. Kung matamis ang ebanghelyo, maraming tatanggap. Magtataas ng kamay. Magsasabi ng sinner's prayer. They will accept Jesus Christ. But then, after that, babalik sila sa kasalanan. Babalik sila sa kasalanan. Babalik sila sa kasalanan. Kaya nga, we're seeing a lot of, magtataka tayo, bakit ang dami nagbabackslides ngayon? Ang dami nagbabackslide. Tumanggap na yung kay Kristo. Siya ay nagsimba na. Siya ay ano na, Kristiyano na. Bakit tumalikod siya sa kay Kristo? Well, probably the question is, talaga bang naintindihan niya ang ebanghelyo? Talaga bang naintindihan niya ang tungkol sa kasalanan, ang impyerno? Kung naintindihan niya yon, hindi siya babalik sa kasalanan. Di ba kaya nga ang sinabi sa Hebreo, kung ang isang tao ay nakadinig na ng katotohanan, hindi na siya tatalikod. Kung tumalikod pa yung taong yon, wala na daw other truth na maipapangaral sa kanya. Kaya kung totoo ang pinangaral na ebanghelyo sa isang tao, yun po ay talagang ligtas na at hindi na tatalikod. Kaya nga meron tayong assurance of salvation, di ba? Yung sinasabing talagang kung ikaw ay nasa kay Kristo na, nothing can separate us from the love of God. The future, the present, death, evil, or anything else can separate us from the love of God. Kung totoo ang iyong salvation. Yan. Kaya yun ang pangako ng Diyos. Kung talagang sinave ka niya, alagaan ka naman niya at babantayan ka niya. Okay po. Any other question po? Ako pastor, may quick Yes. question lang kasi medyo nabanggit mo na eh. Yes, So Rob. ang ang deal pala is kung 'di ba po sabi niyo po kanina eh parang bedridden ka na but you accept Jesus Christ, you are saved. 'Di ba Mm. po? Tapos Kung ganun, Yep, go on. namatay ka. Kung Mm-mm. ganun po yung deal na yun, hihintayin ko na lang po na malapit na akong mamatay, then I accept Jesus Christ. Kasi kung ganun lang po ang kwan pala sinasabi, 'di ba po? Kasi makikita mo bakit sila nagba-backslide because of parang ganun po yung Ah, okay, 'di ba ah, po parang may medyo kwan medyo may i- i- kulang. explain natin, Robert. Kung hihintayin mong malapit ka nang mamatay bago mo tanggapin si Kristo, it's a very dangerous preposition. Paano kung mamatay ka na at bigla ka na sagasaan? Bigla ka na aksidente, bigla ka nahulog. Hindi ka nagkaroon ng pagkakataong ma-ospital. Paano yun? Ano mangyayari sa'yo? Di ba? Kasi nga, binibigyan ng Diyos ng lahat ng opportunity ang tao. Kung hindi niya kukunin ang lahat ng opportunity yon, then he will just die in his sin. So, hindi natin pwede ikatwiran yun na mag-i-enjoy muna ako pag matanda na ako o pag nagkasakit ako, pag na-hospital ako at saka ako tatanggap si Kristo.
Well, ang question nga kung suddenly mamatay ka ngayon, tutulog ka ngayong gabi, hindi ka na nagising, na-aksidente ka, nagdadrive ka, nasagasaan ka, nahulog ka, lumindol, natabunan ka ng gusali, or nagsuswimming ka, nalunod kang bigla, yung mga aksidente nyo. Kaya we cannot toy with time saying, I'll do it later. Okay. So ang sinasabi ko yung mga nasa ospital, doon sa ospital na yon ay doon sila inabutan. Binigyan ng chance na Panginoon na tumanggap sila, na intindihan nila ang ebanghelyo. Kasi meron ding mga nasa ospital na right then and then gumagawa sila ng paraan na mabautismohan sila sa ospital kahit sa bathtub. Ganon. Ang sinasabi ko, yung wala na talagang chance na tumanggap kay Kristo, na wala nang chance na mabaptize, yun ang sinasabi ko kanina, yung water baptism. Sila ay ligtas pa rin. Dahil nagsisil sila, tinanggap nila si Kristo, naintindihan nila kung bakit namatay si Kristo. So I'm not saying po na hintay mong mamamatay ka na at isasave ka pa rin ng Diyos. No. Kasi marami pa rin tumanggi sa Panginoon kahit sa kahuli-hulihang hininga nila. Even in their deathbed, hindi nila tinatanggap ang ebanghelyo. Hindi sila naniniwala kay Kristo. So, for that reason, I will enjoy life. I will wait when I am about to die. I will wait when I am in my deathbed. I will wait when I'm old. I will wait when I am sick. Is dangerous because we do not hold our life. Our life can be taken away from us in a split second, in the twinkling of an eye. So I hope napaliwanag ko, Rob. Hindi yun ang sinasabi natin na maliligtas ka pa kahit save ka pa rin kung mamatay ka na hindi ka na baptismo. Yun ang sinasabi ko. So a person cannot wait. Para kasing hinihintay mo pang sinasabi mong, Jesus Christ, diyan ka muna. Tsaka na kita tatanggapin as a Savior, I will enjoy life first. No, if you're given the opportunity right then and there, a person should submit his or her life to Christ. I hope naging malinaw, Rob. Yes po, okay po. Okay, Kasi ang kuan ko, parating yan yung maririnig ko parati then Oo, di yung mga inabutan na doon sila tumanggap. Hindi yung dinig nila ebanghelyo before, na pwede pa rin yun, narinig nila ang gospel before, nung malakas sila, nung bata sila, nung wala pa silang sakit, tinanggihan nila yon. Tapos na-hospital sila, nagkasakit sila, and then na-realize nila they're towards their life, towards the end of their life. Kasi hindi naman lahat inon ay binibigyan ng pare-parehong ng ganong event sa buhay. Kasi 'di ba, marami nga basta namamatay na lang. But God will provide an opportunity to everyone to be saved. So it's let's grab the opportunity, because the opportunity may come only once sa buhay natin. Okay? So, yes, merong ganun nangyari. Nag-reject siya nung malakas pa siya, nung bata pa siya. Tapos nung mamamatay na siya, nasa hospital na siya, bago siya mamatay, tumanggap kay Kristo. And then, yes, that person is saved. But it's not always the case sa bawat isa. Hindi lahat ng ganun ang nangyayari sa mga taong nag-reject sa gospel. Marami sa kanila ang namatay na in the hardness of their hearts. Sa katigasan ng puso nila, sila ay pumanaw, namatay. And where would they spend their eternity? Malinaw po ang sinabi ng Biblia. Kung wala si Kristo, then you are unsaved. You will
spend your eternity in hell. Okay. Meron pa pong another question o merong question or meron pang gustong idagdag sa ating pong pinag-aralan ngayong gabi tungkol sa repentance? Hello, Pastor. May question. Sige. Sige, Pearl. Question ka. Sige, meron palang question sa ano. Sige. Ay, hindi naman po question. Ano lang, parang Sige, dagdag related mo. lang sa topic and praise report na lang na din po. Yes, Pearl. Kasi parang alam na yata ng lahat na, ay nakalabas na pala si mama ko. Maraming salamat sa mga prayers ninyo. And tawag dito kasi parang bagong save, parang tawag dyan, bago lang nag-accept si mama talaga. Nag-surrender talaga si mama kay Jesus Christ. So doon ko talaga nakita yung verse kanina na sinabi niyo, Pastor, na bear fruit, ano yun? Bear fruit by keeping up with repentance. Produce fruit. Produce fruit pala. So nakita ko, yeah. yung ganun po. So nakita ko talaga yung fruit na ni mama ngayon. Meron na talaga siyang hunger to read the word and to really apply it and obey the word. Kasi ito pala yung praise report ko kasi before pa nag-surrender si mama ko, yung Exodus ba na verse na you shall have no other gods before me, you shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything in heaven above, etc., etc., ganon. Every time sinasabi ko yan sa kanya dati, when she pretended that she was a Christian na daw, lagi niya sinasabi sa akin, hindi naman yan yung meaning. Ang meaning nun is yung mga anito-anito yan nung nakaraan. Hindi naman talaga yan yung mga santo, ganon. So, doon pa lang parang maki-question man na si mama na she's questioning the word of God and gusto niya pa ring sundin yung ano niya, yung own definition niya of the verse kasi hindi niya matanggap. Kasi syempre, I understand naman po kasi mahirap yung tibagin lalo na sa nakasanayan nating lahat simula pagkabata. So, kahapon lang po, nag-message siya sa akin na nag-pray siya sa Panginoon at sabi niya, Lord, anong gagawin ko? Anong gusto mong gawin ko? Sinabi ng Panginoon sa kanya na itapon mo na lahat ng mga carved images sa bahay. So, yun po, talagang inobey niya for the first time kasi ano po ni mama doon eh. Very stronghold niya po talaga yun. Nakita ko po talaga yung surrendered heart niya doon. Talagang tinapon niya lahat talaga na, kasi sabi niya naman, hindi naman yun ang Panginoon. Gawa lang siya ng tao. Wala doon ang Diyos. Maliit lang ang Diyos kung nandun lang pala siya sa isang carved image. So, ang Diyos ay spirit nga yung gano'n, naintindihan niya na po yun. So, yun po, tinapon niya na po yun lahat. And I thank God kasi may GERD pa din si mama, yung hyperacidity niya laging umaandar, grabe yung suka pa rin niya. Pero when that happened, na hindi na siya nagsuka ngayon. So, parang doon ko din nakita yung obedience talaga ni mama na hindi talaga si mama ang gumagalaw na sa buhay ng mama ko. It's the Holy Spirit in her na kasi if it was just my mother, hindi niya talaga kayang itapon yung mga bagay na yan kasi talagang stronghold niya talaga po yun, Pastor. So yun, ang saya ko kasi nakikita ko na talaga yung surrendered heart ni mama. She doesn't question the Bible anymore. She does not reason it with her own limited reasoning. Ngayon, parang yun talaga, kung anong sinaad ng salita ng Diyos, i-obey niya yun, tsaka nauuhaw na siya sa salita ng Diyos. Ayun po, Pastor. Yeah. Well, with that, kung yung description mo na yung Pearl, so I believe she experienced a genuine conversion. Kasi nga, Yes po. nakikita natin na yung ayaw niyang mga ihinto nun ay hinihinto na niya ngayon, tapos and there is a genuine love for the word. At saka mukhang ano na siya, no, talagang pabago na ng pabago. So Opo. let's praise God, Pearl. Lahat tayo ay mag-rejoice doon sa mama ni Pearl. Na naintindihan niya talaga ang ebanghelyo. And that is po, Pearl can testify na matagal na pinagdasal talaga ni
ni Pearl yon. So, ano pala, maraming follow-up, maraming sharing, testimony si Pearl na ginawa, pero ngayon pa lang niya naramdaman talaga yon noong nagkasakit siya, doon sa, nung nahimlay na siya sa higa ng sakit, na nasa ospital siya at doon siya na naintindihan talaga ang ebanghelyo. And God is gracious towards her that she was given all the opportunity to accept and to understand and accept the gospel. Kahit noon ay nire-reject niya ang mga sinasabi ni Pearl, pero ngayon talagang naka-experience siya ng godly sorrow sa kanyang pag-reject noon. So we can parang makikita natin ang gladness sa puso ni Pearl. Why would you not be happy for a loved one, a mother na nasa Panginoon na ngayon? Talagang ipagbubunyi mo at papasalamat mo ang Panginoon sa grace. And I believe that's what happened talaga, Pearl. God was so gracious to her. So patient. But yun po ang sinasabi natin, we cannot demand the same patience, the same time frame na-experience nung mother ni Pearl. So it may not be the same for everyone. So kung meron tayong chance talaga, let's accept the gospel. Don't wait anymore. Don't wait for the last opportunity. Okay. So meron po tayong question dito sa sa chat natin. Okay. Ang tanong po, yung regarding baptism na in-explain natin kanina. Sa mga other religion daw po, ang baptism nila noon ay yung Roman Catholic baptism, which is yung baby na binubuhusan lamang ng tubig sa ulo. Hindi talaga submersion. So sa kanila po, ang katwiran nila, that is enough. That is enough. Okay. Ngayon po, ang sinasabi natin, kung ang isang tao talaga ay talagang nakaramdam, naka-experience ng genuine salvation, ang mangyayari kasi noon ay, ang unang-unang mangyayari sa iyo ay lalambot ang puso mo sa sinasabi ng Biblia. Magkakaroon ka ng genuine love for the Bible, for the Word of God. Ngayon, kung meron ka ng genuine love for the Word of God, susundin mo na ang sinasabi doon. Or susundin mo na ang mga examples na sinabi ni Jesus Christ. So, if you're truly born again, talagang saved ka, you would not hesitate to go water baptism pa rin. Kahit na ikaw ay naka-experience na ng infant baptism o ibang klaseng baptism before or when you were a child, when you were a baby. Yon. Kaya, marami sa atin, yes, I was infant baptized. Binautismohan din ako sa Catholic nung sanggol pa ako, pero nung nakakilala ako kay Kristo, nabasa ko sa Biblia na isa yon sa public confession natin. Pinapakita natin, sinasabi natin na I am now washed from my sins and I want. Ito pa ang pangalawang ibig sabihin ng water baptism. You are identifying yourself with the death and the resurrection of Jesus Christ. Kasi nga yung taong inhiga sa tubig, inilibog sa tubig, parang simbolo na siya ay namatay kasama ni Kristo. Pagkatapos nung inahon siya sa tubig, yun ay ini-identify naman niya ang sarili niya sa resurrection ni Jesus Christ. So, maganda po ang simbolo ng water baptism. You identify yourself with the death and the resurrection of Jesus Christ. Kaya, why would you not do it? Because I want to be identified with Jesus Christ in everything. In holiness, in obedience, in His death. Identification po, hindi sinasabing kinopya. Kung kokopyahin natin na magpapapako tayo sa cross, mamamatay. No, He has already done it. Ibig sabihin, inihilera natin ang sarili natin doon sa nagawa na ni Kristo para sa atin. So we are just identifying or we are reenacting yung nung namatay si Kristo, nung inilubog tayo sa tubig, identified with the death of Jesus Christ.
death, and burial. Nung inihahon tayo sa tubig, you identified with the resurrection of Jesus Christ. Kaya yun ang sagot. Ang isang taong talagang born again will have a desire to obey the Word of God and the examples of Jesus Christ. Kaya magpapabautismo talaga siya. At kung may pagkakataon, kung may opportunity pa, kung malakas pa, nakakalakad pa, pwede pang pumunta sa tubig o kahit ang tubig ang ilapit sa kanya. Kasi nga, doon sa army, marami silang naboborn again. Sa mga drum lang man sila inilulubog. Sa mga, yung mga malaking lalagyan ng mga pison, doon sila nilulubog. Kaya kahit saang merong tubig, meron to tayong kasama dito, sa bathtub lamang siya, na water baptized. That's still the same. That is still immersion. As long po na nailubog tayo ng lubos-lubusan. Kahit nakaupo tayo, na nailubog tayo, kung maliit lamang ang sisidlan, then that is still water by submersion. So, I hope po na ano ko yun, hindi ko nababanggitin ng pangalan. Nasagot ko yung question na yun sa chat. A person who has done it before, once he realized the truthfulness of the gospel and what is written in the scripture, and the example of Jesus Christ, yes, that person will willingly, cheerfully, and eagerly still go for water baptism, even though he or she already experienced infant baptism before. Okay, thank you. Meron pang ibang comments doon na yes, ang isang tao na makasalanan na nagsisi na yes, maaaring mas maging subject pa rin siya ng mga gawa ng kaaway, mas lalo siyang pagpupursigahan ng demonyo na bumalik sa dati niyang buhay. So kailangan natin ikumpisal, ipagdasal, at ihingi ng tawad sa mga taong nagkasala tayo, sa esposo, sa kamag-anak, sa parents, sa kaibigan, o kahit sinong tao kung may pagkakataon pa. Kasi maaaring kung alimbawang nagkasala tayo sa isang tao na lumipat na ng bahay, lumipat na ng ibang lugar, o namatay na, o hindi na natin makikita, then that's okay. Kung may opportunity po tayo na humingi ng tawad sa nagawa natin ng kasalanan, yes, do it. Because there are also examples in the scriptures asking people to go and make right with the person that we have offended or that we have sinned against. Yes, God also gives us sin. Minsan, God allows allows sickness to come into our lives, sickness, trials, and all the hardship para magising tayo sa ating kasalanan. Yes, God can use that. And then again, so iba-iba paraan po ang ginagamit ng Diyos para ang isang tao ay magsisi, tumalikod sa kasalanan at makakilala sa Kanya. So we cannot demand the same thing to happen to us, to our loved ones, to our friends. God deals with each and every person individually. So we cannot say, Lord, bakit mahaba ang pasensya mo dun sa taong yon? Bakit hindi mo hinabaan ang pasensya mo sa sa loved one ko, sa kaibigan ko? So we have no right to question the manner, the way, the procedure God has adopted in dealing or expressing His grace over one person or to another person. So we cannot demand. Kaya nga po, ang milagro ng Diyos, iba-iba. Meron siyang pinagaling, meron siyang pinaghintay, meron siyang unti-unting gumaling,
Meron siyang kinausap lamang, gumaling na. Meron siyang inutusan, pumunta sa tubig bago gumaling. Meron siyang inutusan, pumunta sa templo bago gumaling. So iba-iba po ang procedure na ginawa ni Jesus Christ, even the miracle, even in healing. So we cannot demand na, Lord, ganun din ang gawin mo sa akin. Na pag ako'y pumunta sa ilog, ako ay gagaling na. Pag ako ay ganon din ang gawin mo. So God can do what He pleases. So it's us for us to trust, to believe the manner, the opportunity, the time, the procedure na ina-apply niya sa mga tao. But for us, if the opportunity na dumating sa buhay ng isang tao, din ipangaral natin, tulungan natin ang taong yun na tumanggap na at wag nang maghintay. Because we never know if there will be tomorrow for that person. Meron pa pong question before we close? Cha, raising hand yon? May tanong ka? Yes po. Before Cha. we end the Bible study po sana, I would like to share po yung na-experience ng family namin. So, Yes. opo. So, when we were in, ano pa po, hindi pa po talaga kami genuine accepted na talagang Christian. Only my sister who is living in Saudi Arabia is the genuine Christian with us. And we were being Bible studying through Zoom. Um, um, uh, Telecast from Philippines, Australia, and Saudi Arabia. So, yung family po talaga namin hindi Christian. So, si mommy, she died during COVID and praise God, before siya kunin ni Lord, na-accept niya na si Jesus Christ even though na hindi pa siya nabaptize. So, we're at peace na she is with the Lord kasi inaccept niya si Lord. So, yun lang po. Mas maganda po talaga mabaptize tayo. I just wanted to share na habang may opportunity pa, go for it. Kasi pag, pag kasi kinuha ka na agad, yung declaration, it's better pa rin talaga that you declare that the Lord is your Savior and mighty God. So, share ko lang po para lahat po ng hindi pa po nakakapag-decide is maengganyo po kayo kasi you never know until when po kayo mabubuhay sa earth. Yun lang po. Beautiful. Very beautiful. Thanks, Cha. Thanks for sharing that. I hope that po ay mahipo kayo sa puso ninyo. Doon sa mga inga, hindi pa water baptized, or you're planning, you're thinking, or meron kayong kaibigan, kilala na alam nyo nang siya ay Kristiyano na daw, o tumanggap na siya, then let's encourage that person to undergo water baptism. Kasi nga, it's a declaration. Sa water it's a public declaration of your identification with Jesus Christ. And you are confessing before the world that you are now washed from your sins. Beautiful. Beautiful sharing ni Cha. Okay, so meron pa pong questions? Okay, thank you. It's malinaw na sa lahat. Ngayon, kung meron pa kayong question, again, I'm willing, paulit-ulit ko po sinasabi, I'm willing to stay after the Bible study if you want to, kung meron kayong gustong tanungin o gustong linawin pa, that you want to be done that way. So, yun po, I'm willing to stay kung meron pa. Okay, but if not, kung malinaw na po sa lahat, thank you so much for giving us your time to join the Bible study and listen to yung sa pag-aral natin sa salita ng Panginoon, lalong-lalo na po sa subject natin ngayong gabi about repentance. Thank you everyone. Thank you for listening. Ngayon, meron pa pong praise report. Dalawang praise reports na, beautiful praise reports na natin. Unless there's one more. Okay, wala na. Okay, let's close in prayers po before we end. So,
Cheryl. Si Cheryl po naatasan na mag-close in prayer before we say good night. Let us all pray and put ourselves in the presence of the Lord. Lord, Father God, we want to give you praise, glory, thanks, and honor to your holy name. Thank you, Father God, for everything that you have done into our lives. Thank you for your faithfulness and goodness, for your mercy, grace, and compassion to each one of us. Thank you, Father God, that we are gathered again tonight in this Bible study and for the privilege to study your word. Thank you, Lord, for your message regarding repentance and for blessing us with your word. Help us and teach us to obey everything that you commanded us to do according to your will by your grace and mercy and strength. Thank you, Father God, for the wisdom and knowledge and for using Pastor Noel as your humble and faithful servant to look after us in our Christian journey to grow spiritually. Lord God, thank you for your abundant love and care for us. Thank you for forgiving our sins, even for the sins we do not realize we commit. Lord, please fill us with your wisdom and your compassion. Lord, forgive us for we have sinned before you. Wash away our sins, purify us, and help us to turn from these sins. Lead us to walk in your way instead, leaving behind our old life and starting a new life in you. Lord, you who are loving and just, show compassion upon us, shower us with your mercy. Create in us a clean heart, O God, and put a new and right spirit within us. Help us to produce fruit in keeping with repentance. Yeah. Thank you, Lord, for dying in the cross and for saving us from our sins. Thank you for the gift of salvation. Thank you for your precious blood. All praises, glory, and honor is yours, Lord God. In this we pray, in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Cheryl. Thank you for the prayers. Okay, thank you everyone. So if you're willing po, we'll just take our group photo. Only if you're willing to turn on your cameras. Kung willing lang po kayo. So we have Lab and also si Racklin yata. Racklin is hello Therese, thanks for joining us. So hope everyone meets Therese. Hi, Therese. Teresa. Ate. Beautiful. Hello Renilda. So if you're willing po, let's have a group photo. Sino ba si Lablab? Tsaka si Racklin. Dalawa natin. Photographer. Okay. Ready na po ba lahat? Sige, si Lablab muna. Okay. And 1, 2, 3, smile. Oh, different angle na naman. Okay, Pwede ready? kanya ng ulo. 1, 2, 3, smile. Thank you. Si Racklin naman. Wala na Racklin. Ayos na. Okay na po, kuya. Okay naman. Thank you everyone. Thank you for joining us. So next Thank week you. po, Thank you. next week po, third part Bye. ng ating repentance. Hope you can join us. Have a night. wonderful rest, everyone. Keep safe. Thank you, Pastor. Thank you Thank you, po. everyone. Bye. Sa lahat. Hi, Ate Rocky Rowing. Wala si Andrew, no? Nag-celebrate ng birthday, no? Nag-celebrate po, birthday. Okay. Birthday po. Thanks, Renilda. Thanks, everyone. See you. Good Bye-bye. night po. Bye-bye. Thank you, Nanita. Thank you, Good Judith. night. Thank you, Arnold and Christine. Good night, everyone. Good night, Judith. Saan naman ni ako? Hello. Yan. Ano na tayo? Tawa kami kay Ate Judith. Ano sabi? Nalilito sa cellphone. Nalilito siya sa cellphone niya eh. Ano ba? Yes, Pastor, yung kuhaan pala, ano yung sinend mo kay Lablab? Gitara? Di ba? Gitara yon? Hindi. Ano lang, natuwa ako. O, gitara lang. Oo. Kasi 300 tapos ang liit niya. Ah, Maganda Hindi naman- nga yun.
Oh, kung ano lang, hindi naman Oo. nakakatuwa kasi no na ano mo siya, liit-liit niya. Oo. Actually, nakalimutan namin to, Pastor eh. Ano to, yung kwan pala, drum set sa Canberra. Mm. Tapos, pag may drum set na po sa Canberra, pwede po tayo gagawa ng custom-made na boxes po na lahat ng gamit nandoon na. And then, yung ang kuan na lang natin is kung maaprubahan next year, yung trailer po na paglalagyan. Ng mga gamit. Opo, yung trailer po talaga na ano yun. Yung drum set, yung electric drums. Kasi sabi ko, ang naisip ko kasi sa Sydney wala namang problem talaga sa instruments kasi si Ronel meron siyang electric drums, si Kuya Long meron din siyang electric drums. Actually si Ronel willing sana siya na ano doon sa Canberra pero sabi ko wag kasi kailangan mo rin mag-practice. So kung wala Tama. kang gagamitin. So naisip ko I think ang Canberra kasi talaga ang need na merong electric drums doon. So nag-research ako yung maganda ng klase tsaka yung brand between $500 to $600 maganda na quality yung sounds and the quality ng electric drums. Kasi yung kagaya kay Kuya Long nasa 600 yun pero hindi nga siya masyadong known na brand. Meron ako nakita parang budget brand sila kasi competitor din sila ng Roland. Kasi Roland ang pinaka high-end na ano ng electric drums eh. Yep. Tapos yung, ewan ko narinig niyo po yung Elasis. Kasi Yeah. dati may keyboard din ako na Elasis. Maganda talaga ang quality din nila. Elasis, Yung Yamaha, sila may mga electric drums eh. Oo. Tsaka yung Roland. Oh. Kasi ang Elasis, meron silang magandang klase between $500 to $600 na electric drums. Hindi ba So, Roland yung kay Kuya Long? Kala ko Roland yun. hindi siya Roland. Hindi Roland. Pero mesh na rin yung material. Yung Elasis na tiningnan ko, mesh na rin. Kasi yung kay Ronel, Yamaha yun sa kanya pero lumang model. So hindi pa mesh yung ano. Iba kasi ang feel ng mesh pag ka eh. yung talagang parang ano na siya, no? Opo, oo. Parang Parang acoustic real. na. Parang Parang real acoustic na na. ano din. Oo. Oo. Yung kay Kuya Long, di ba, second hand yata na binili, no? O brand new? I think brand new niya ata nabili yun. Hindi pala, akala ko Roland yun. Pero maganda na yung tunog niya, no? Maganda na nga ang tunog nun eh. Oo. Artist ata yun ng ano niya parang ano na brand ba. Parang So, generic. So yung ganong amount, we can It's actually yung ganong acceptable budget, amount siya. that's very Oo. pwedeng even before the end of the year. Opo, pero may kasama po yung another expenses kasi gagawa ka na po ng boxes na pag pag transport natin, hindi na siya kailangan tupiin kung ang tawag yun yung Naka-ready na siya ready ba? na po siya ba exactly kung ano yung paggamit, ganun na po talaga, hindi na pwede ano yun yung palitin. Disassemble. Opo, so gagawa po tayo ng box niyan which is another cost po. And then gagawa tayo bibili na yun ng trailer. So ang maganda diyan kung ma-approvean yan for next year, which is maganda. Kasi may ano yun, yung looking forward sa ano yun for next year, may yung equipment natin which is ready na talaga na pagtanggal sa trailer, tulakin na lang doon. And then, i-open mo yung box, then lahat nandoon ng equipment. Oo, kasi kung ganun nga ang iniisip mo, Rob, kailangan talaga ng trailer. Kasi doon lang siya kakasya. yung ganon. May mga trailer naman dito na maliit. I think yung 6x3 ata yun, na trailer. Kaya lang, sinong hihila? Sinong nun? Kami pong hihila. Meron ba kayo to? Maglalagay pa kayo ng to? Hindi, bibili po kami ng sasakyan na may tow na po. Okay. Yung 4-wheel drive. Hindi naman po.
Yung may may tulang. Oo, may tulang. yun. Oo, kasi nga kung trailer, oo. Kaya lang, kung yung ganong naisip mo, Rob, hindi mahirap sa atin na buhatin, iakyat sa taas. Hindi po, gagawa po tayo ng box na tutuan yun, ano yun, size ng May gulong? elevator, yes po, at saka size ng door. Kasi kung may box tayo, hindi naman magkasya sa door, di, wala din kung yung ano niya. May gulong, Yung, itutulak mo ng ano, opo, papunta sa lift. papunta sa lift and then papunta din sa loob. Kasi yung may mga door katulad sa yung ano yun, yung mga door na Oo. yung normal door lang, yung Oo. standard door. Yeah. Oh. Yeah. O, sino ba mga drummers natin, Lab? Ikaw, si Andrew, Si Andrew po Erwin. talaga, okay na po talaga si Andrew mag-drums kasi Oo. nakita kasi namin sa bahay, talagang nagpa-practice na siya. Ganon. Talaga nag-ano siya. Opo. Nilagyan na nga lang niya ng rubber, yung binigay nila Ate Chona, nilagyan niya ng Oo, yeah. rubber para hindi daw maingay. Oo nga. Talagang So ano sabi yun ko sa nga, bahay. parang sayang din na hindi maano ni Andrew. So Oo. sabi ko, I think it's time na magkaroon tayo ng electric drums na sa Canberra side. Kasi wala namang problem dito sa Sydney side eh. Pwede Oo naman. nga. Meron na Oo. tayo. Meron Opo. may dalawa. O di, ano yun mo na? Maghingi ka na ng quote kasi kung 500, magkano ba abutin yung box, Rob, kung gagawa nun? Kasi nga yung sasakyan pa nga pala, sorry. Oh. Bibili pa nga pala ng sasakyan. Proposal Proposal lang po siya. namin yan na para po meron tayong planning na po kung anong Oo. At least kung na-approve na po yun, nandun ready na yung pera, ready na yung box, lahat. Then one purchase na lang po. Oo, kasi ano nila reasonable na yung 500 to 600. Mm. Oo, Magsisend po ako ng link po kung ano yung nakita ko na electric drums para po makita kung anong picture and then yung price din po. Oo nga, pero yun nga, hintayin natin yung trailer. Yun nga eh. Opo. ang ano pang isa ngayon, Lab, baka siguro nakita mo na yon, may mga drum pads. Alam mo yung isang pad lang siya. Yung table setup lang. Nandun yung snare, nandun yung tom-tom, nandun yung ano, pwede na siyang magganon. Meron pong ganon din po. That's ano yun? That's another option. Bubuhatin mo lang yun. Yung nakita mo na yun, Rob. Ang Yes daming po. gano'n. Ang ganda ng tunog nun. Mas maganda ang tunog nun. Actually po, Pastor, Natawa na kami. meron kaming gustong bilhin na ganyan. Dati. Sila natuloy. Yung drum pads, oo. Opo. $70 nga lang yun kasi second hand sa marketplace na nakita. Pero kasi para ka na nagdadala. Oo. Pero depende din kasi po sa feel po kasi eh. Magkaiba talaga, iba. Pero yung drummers niyo, magagamit niya yun, ano niya yun. Opo. Oo. Kakaganawa ko nun ng mga simpleng ano. Mga simpleng beat. At least may beat tayo, di ba? Yung ganun. Yun. Kung gusto mong tignan ng ano, second for the moment, kung gusto ni Andrew. Oo, kasi nga mas maganda yung kaysa yung Cajon box na hindi naman maano yung sound. Yun nga din po eh kasi may tatlo tayong mic, so sabi ko kasi yung isang mic ginagamit na din sa sound box kasi nga hindi naman maririnig sa kung walang designated mic yun. Pero hindi pa rin maganda Hindi pa rin maganda ang tunog. tunog. Iba talaga eh. Iba yung electronic. Iba talaga electronic. Mas madali talagang i-mix basta electronic eh. Oo, kaya tsaka kasi andito na yun, dalawa na yung JBL natin. Dumating na. Nabili. Tama. Nakabili na rin kami ng cable po. Dinaanan namin kanina. Magkano bilhin niyo dun sa stand? Actually, Pastor, kuhan yun. Discount lang kami. Discount yun kasi nawala yung pag-deliver nawala yung isa. So, isa lang talaga. Isa lang talaga. Ganun? Opo. Pero pwede naman bumili din ng ibang... Maghahanap ako sa sa marketplace. Kahit second hand, no? Oo. Oo, yun kasi nga dalawa na yun, no? Pero kahit wala pang stand, pwede na yun. Kahit nakapatong na lang sa floor.
Tapos dumating na yung cart natin, Rob, ang ganda niya. Ano? Oo. 150 kilos, kahit ilagay mo na lahat doon yung ano mo. Kahit nga yung Nabili piano, na din pala. dumating na, yung piano, kahit ipatong mo na, makita mo sa ano, sa linggo. Ang galing ah. Isang buhat na lang, anuhin mo lang siya, ang daling i-maneuver. Tsaka Opo kasi pag tiniklop mo, kasi parang isang laki lang ng maleta. maganda. Kasi Oo. kasi yung dalawang speaker po. Pwede. Oo. Kaso naman yung speaker naman natin, may gulong na talaga yun eh. Opo, pero ano yon yung save time po tayo at saka yung hindi Pwede. masyadong Kasya. Tapos lahat ng mga dala naming bitbit, kasya na. So, Oo. dalawa yung cart natin. So ano, kaya yung load mo tsaka yung load ko, isang ano lang, isang hilang sa taas. Dalawa yung in-order nyo po? Oo. Ayos. Oo, dalawa. Kasi nga, hindi naman kasya pareho kung ano eh. Kung isa lang. Kaya dalawa na in-order ko para yung gamit nyo. Kasi ang dami nung ano mo eh. Ang dami nung gamit nyo eh. Ang gamit eh. O meron pang Oo. piano. Kasi ano ba yun? Nilalagay mo pa sa likod mo. Yun, hihilahin mo lang talaga. Opo eh. Kasya pati yung piano eh. Isang dog lang. O pag tiniklop mo, is parang ano lang siya. Kasi laki lang siya ng ano, hand carry na ano. Yung Malita. pang travel. Galing ah. Oo, ganun. Sa ano. Ayos po. Oo. Maganda po, dalawa yung nabili nyo. Oo, dalawa kasi nga, naisip ko ano eh, pareho tayong nagbababa ng ano eh, Oo ng nga. gamit, tsaka dalawa na nga yung speaker. Yun, Malaking kaya dalawa. Inaprobahan naman ng council eh. Mura lang, 169 lang eh. Pero ang laki po eh. niya. Mahal Ang yan laki. sa phone eh. Ilang kilos ang kaya niyang bitbitin? 150. Oo, laki ah. Pwedeng sumakay doon ng 2 bata. Kaya nga eh. Pwede ako eh. Pwede ka. Oo. Kasya ka. Nakalagay yung capacity niya, 150. Matibay siya, mukhang matibay siya. Pero ang yun nga, ang ganda, pag tiniklop mo, parang maleta lang. Ayos po. O yun. Sige, ano natin yun? Yung mga proposal. Ano pa? Opo, para may kuwan tayo yung ano yun, yung at least na-approve na siya. Pag right time na po, yun bilhin natin. Sige, Oo, kasi kausapin ko po si si Andrew about that one. Anong perspective niya if kukuha ng ang church for the meantime nung table set up na electric drums? Tanungin ko siya anong perspective niya rin kasi mostly siya naman ang magpi-play talaga doon sa Canberra eh. So kung okay sa kanya, then maghanap-hanap po tayo ng yung mura lang. Kasi temporarily naman lang eh. Pero sa mga nag-aaral, maano nga talaga yun eh. Malilito ka sa pad. Palilito ka talaga. Actually, most po ngayon eh, yung pindot na lang, parang typewriter na lang eh. Yung nakaprogram na yung mga rhythm. Ang dami rin nun. Kaya lang ikaw ang nakaano doon. Ikaw ang nakakulong doon, naka-imprison ka kung ano lang siya. Kaya nga eh. Hindi ka mahirap umulit kung gustong sinenyas na na ulitin. Yun. So dalawa na speaker natin kaya kahit ilang input kasi meron ka ng di ba? Meron ka ng yung mixer nga eh. Opo. Yun. Pero yung gitara kanina hindi naman yun pinakita. Nakakatuwa lang Oo nga, napapalitan din yung tunog eh. Ang galing. Hindi ko lang alam. Baka doon kasi maganda ang tunog niya pero pagka yung performance niya baka. Yun nga din. Kasi ang liit lang din eh. Oo. Ayun, nakita ko lang kanina kaya shinare ko, nakakatuwa. Kaya sabi namin, okay, ang problema kulang pala doon eh, yung drum. Kaya naisip pa, pasok tuloy sa isip namin. Oo nga, puro electric, no? Puro electronic na. Sige, tanongin natin si Andrew. Opo. Saka pag nakaano kayo, yung naisip mo na yung sunod-sunod na yung bibilin. Para kung hindi tayo magkuhan po, hindi tayo, kahit saan tayo, mobile na. Oo.
At saka yung pag-set up nun, automatic na lang po. Pagbukas ng box, lahat doon, nandun na eh. Mga wirings, Pero yung yung baterya. di ba yung setup ni Long, walang box, di ba? Mabilis Tinutupi din lang naman, niya eh. Pwede rin Mabilis yun eh. Opo, pero ang problem doon, kasi plastic po yun eh. Nag-brittle at Sa saka, tagal. Oo. opo, sa parati mong, ano yun, yung ginagalaw. Oo. Hmm. Kaya Ah, kung mabali yun, bali na talaga. Kaya nga yung sabi ni Brad Ronels kasi, sabi niya, gusto niyang ikuan nga, Sa i-donate yun. kanya, O kaya lang, ang problema kasi doon, yun nga, yung pag-set up mo kasi, unlike, hindi ko katulad ng metal, ang yung wear and tear niya matagal. Sa plastic, madali lang po eh. oo. That's correct. Sige, planuin natin. Very good ideas. Yun lang po, yun Pastor. lang po. Ay, meron pa pala kasi ang balak namin kasi magbigay sa ano yun kay Ate Janet na mga sa kid ministry kasi aral na eh. Yung school na eh. So, ang kuha na lang po namin, ibigay namin sa church, then kayo na lang po ano yun, Kayo. magbigay kay Ate Janet. Kayo, yeah. Whatever you want. Yep. Sige po. Gusto mo anonymous na lang, ganon? Opo, sa church lang. I-donate namin sa church, then ipa-approve na lang nyo po sa ano yun, council. Hindi na babanggitin kayo, ganon? Ay, di na po, bali, kuha na po yung, at least yung nabanggit yung church. Basta under sa church Under pa rin po. church po. Maski kila Janet ang sasabihin sa DOCC yon. Hindi kayo babanggitin. Okay. Hindi po. Opo. Okay. Yep. So, ang kuha na lang po, i-text na namin yung amount, then, Yep. alam naman siguro Ano naman, ilagyan lang ng reference. reference. Ano nga yung ano ni, basta just child evangelism, yan Yep. yung ministry. Okay. Matutuwa si Janet. Yep. At saka si Ate Judith, Ate Judith din, yung kasi nagkuha niyan siya about yung sabon at saka yung chinelas. Sa mga inmates, yeah. Kahit konti lang po, at least may nabigay kami. Yep. I think yung sabi nga niya, di ba last time, yung one cell daw, nagselos kasi sa nila, wala na rating. Oo nga naman, makakainggit nga naman yun. Opo eh. Kaya nabigyan nata yung 5 cell, then yung isa wala. Kaya, May inggit nga naman, no. so yun lang po. Sige. Bali, tomorrow siguro, or maybe Friday. Yep. Okay. Okay. Thank you Sige po. po, thank you, Pastor. See you Mag-good rest kayo. See you sa Canberra po. Okay, see you, Canberra. Good night. Good night.